Isang satanista ang binago ng ating Panginoong Hesukristo. Satan. Actually, I want to ask one more thing. How many members are part of your church? In South Africa at the moment, there's just over 12,000 Satanists. Jesus, he was there in front of my face. And because I've never believed in Christ up to that point, and being extremely scientifically minded and an atheist and all of those things, I said, no, like, this is either a demon playing a trick with me, or I am hallucinating. Sa panahon natin, hindi na natin literal nakikita ang Panginoon. Pero mararamdaman natin ang presensya niya. And I was scared because I thought, if this is Jesus, I am in trouble. And I said to him, I'm scared. And he flooded me with love, with so much love. And I said to him, but I don't believe it. I can't believe this because I've looked for this my whole life. I said, well, no, you've never opened yourself up for it. And I realized, yes, that was the first time I've opened myself up that much to the spiritual world. And I said to him, but what about God? He said, if you want to talk to God, we can do it. And I remember also I fell to the floor because it was too much. The energy in this space was so intense, and that love, and it encompassed like everything. Grabe yung ganung pangyayari sa buhay ng tao. Nakakagalak ng puso. Biruin mo, isang satanista binago ng Panginoong Hesukristo. Kaya alam nyo mga kapatid, kaibigan, wala talagang imposible sa Diyos. Yung akala natin wala ng pag-asang tao, yung akala natin hindi natin kayang ilapit sa Panginoon, pero sa Diyos, walang imposible. Kaya mga kapwa ko mananampalataya, tayo patuloy lang sa pag-soul winning. Huwag tayong mapagod mangaral ng salita ng Diyos pagdating sa kaligtasan. Tandaan natin, lagi nating kasama ang Diyos sa ating mga misyon. Tuloy lang tayo, sabi nga ng Bible si Pablo ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero ang Diyos ang magpapalago. Parang yung kwento ni Apostol Paul. Siya yung tinatawag na chief sinner sa Bible dahil sa dami ng kasalanan niya, dahil siya yung kumukontra sa gawain ng Panginoon. Siya yung numero unong persecutor sa gawain ng Panginoong Hesukristo. Siya yung nag-aalipusta, siya yung nagpapahirap, siya yung nagpapasakit sa mga sumusunod sa Panginoong Hesukristo. Against siya sa lahat ng gawain ng Diyos. Pero kahit anong bigat ng kasalanan ni Pablo, ay minahal pa rin siya ng Panginoong Hesukristo at binago ang kanyang buhay at mas naging kagamit-gamit siya sa gawain ng Panginoon. Pero alam nyo, lahat ng meron si Apostol Paul dati, power, riches, authority, lahat yon ay tinuring niya lamang dumi or dung, as in literal na dumi ng tao, para lang tamuhin niya ang Panginoong Hesukristo. Itinuring niyang lahat ng iyon ay loss. Kaya sa lahat ng makakapanood ng video ito, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi pa nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon, tignan mo na lang ang taong ito, isang satanista. Pero dahil sa Panginoong Hesukristo, nabago ang kanyang buhay. Kaya kaibigan, huwag mo nang pagdudahan ng Panginoong Hesukristo. Kilalanin mo na siya ngayon na habang may oras ka pa. At isang araw, ikaw din makakalam ng mga sinasabi namin at magiging testimony na lang sa'yo ang mga nangyari sa nakaraan mo. Dahil kahit sino ka pa, kaya kang baguhin ng Panginoong Hesukristo. Kahit na ano pa ang ginagawa mo sa mundo, kahit na ikaw ay may tato, maraming butas sa katawan, nagiinom, nagsusugal, at lahat pa ng kalayawan sa mundo, ay kaya kang iligtas ng Panginoong Hesukristo. Maraming salamat po, and God bless you all.